mga ka-info, dito sa may info basket, tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa isang napapanahong paksa. Ang 10 karaniwang New Year's Resolution. Sa bawat pagsapit ng bagong taon, marami ang may mga bagong pangako sa kanilang sarili. May mga pangarap at gusto sila sa bawat pagsisimula ng taon. Ating alamin ang 10 pangkaraniwang resolusyon para sa bagong taon. Alamin din natin ang rason sa likod ng mga resolusyon na ito. Una sa ating listahan ay ang pagkakaroon ng malusog na katawan. Dahil tapos na ang maraming kainan, marami ang nagdedesisyon na magsimula ng fitness journey at regular na pag-ehersisyo. Ang ilan ay gustong magbawas o magdagdag ng timbang, maging macho o sexy, umiwas sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ito ay para mapaganda ang itsura, maging malakas at humaba ang buhay. Kaya, may mga Pinoy na nagpaplano na mag-gym, maglalaro ng basketball o badminton, o magjo-jogging. Konsultahin lang ang inyong doktor para sa angkop na ehersisyo para sa inyo. Number 2. Ang career advancement ay ang pag-unlad o pag-angat sa karera, patungo sa mas mataas na posisyon, mas malaking sweldo, at mas malawak na mga oportunidad. Para rito, may mga nagpaplanong kumuha ng mga bagong kaalaman ng higher education, gaya ng masteral o doctorate degree, o maghanap ng mga oportunidad kung saan magpapalakas ang kanilang mga kakayahan at makakakuha sila ng sertipiko o pagkilala. Ang iba naman ay humahanap ng bagong karerang tatahakin. Taon-taon ay pinapangarap ng maraming Pinoy na magkaroon ng financial stability o katatagan sa pinansyal. Ito ay kalagayan kung saan kaya mong kontrolin at pamahalaan ang inyong pinansyal na kalagayan ng may katiyakan para sa kasalukuyan at hinaharap. Upang makamit ito, ang iba ay pinapangako na mag-iipon, babawasan ng paggastos at pagiging disiplinado, aayusin ang mga utang at mag-i-invest. Ang ilan ay magbabalak na maghanap ng mga kursong may kaugnayan sa finance at mga workshop o seminar. Upang mas magkaroon ng focus, mabawasan ang stress at maging mas produktibo, may mga taong naglalayon na mag-ayos at magbawas ng mga gamit o tinatawag na declutter, pagbutihin ang time management at mag-adopt ng efficient work habits. Ang iba naman ay nag-iisip na bumuo ng epektibong routine, magsaayos ng mga priorities, at gumawa ng mga to-do list. Ang pag-aaral ng bagong hobbies at kasanayan ay nakatutulong sa pag-unlad ng sarili, nagpapalakas ng confidence, at nagbubukas sa mga bagong oportunidad at karanasan. Ito ay maaaring magdala ng fulfillment sa buhay. Kaya, may mga Pinoy na nagbabalak na mag-aral ng bagong wika tulad ng Spanish o Japanese, mag-aral tumugtog ng musical instrument gaya ng piano at gitara, at ang iba naman ay nangangako na magbabasa ng mga aklat na makapagpapalawak ng kanilang kaalaman o kaya naman mag-umpisa ng diary or journal. Ang pagsasama-sama at paglalaan ng oras sa pamilya at mga kaibigan ay daan sa mas masaya, may saysay at malusog na buhay. Ito ay nagbibigay sa mas maligaya at mas mapayapang buhay. Kaya, ang iba ay planong maglaan ng mahalagang oras para sa kanila, magkaroon ng regular na pagkikita at dumalo sa mga reunion. May mga taong gustong mahanap ang kanilang the one o taong makakapareha sa buhay na magbibigay sa kanila ng kaligayahan, pagmamahal, at kasiyahan. Masarap nga naman na sa pagharap ng bagong taon ay kapiling natin ang ating soulmate. Ang bagong taon ay pagkakataon para sa panibagong simula. Kung ang nakalipas na taon ay naging puno ng masasamang kaugalian o bad habits, maaaring magbago para sa susunod na taon. Ang mga masamang gawi
ay maaaring makaapekto sa kalusugan, pagkatao at kabuhayan. Kaya naman ang pag-quit sa mga ito ay karaniwang isinasama sa New Year's resolution. Ang ilan ay nangako na aalisin na ang bisyo tulad ng paninigarilyo, paglalasing at sobrang pagkain para sa pisikal at mental na kalusugan. Ito ay magagawa sa tulong ng mga support groups tulad ng mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ang pag-travel o paglakbay ay paglibot sa iba't ibang lugar sa Pinas man o sa ibang bansa. Ito ay pangarap para sa maraming Pinoy na gustong makakita, makaranas at matuto ng iba't ibang lugar, kultura at tradisyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pag-travel ay maaaring magbigay ng mga magandang karanasan at bagong pananaw sa mundo. Ito ay daan sa paglago, pagkatuto at pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao at karanasan. Kaya't pinag-iipunan at pinaghahandaan ito ng maraming Pinoy para ma-fulfill ang kanilang bucket list of places to go to. Ang mental health ay mabuting kalusugan o kalagayan ng isipan at emosyon. Nakapaloob dito ang kawalan ng mga sintomas ng sakit sa isipan, kakayahang mag-adapt sa mga pagsubok, mag-manage ng stress, makipag-ugnayan ng maayos sa ibang tao, at magpakita ng positibong pag-iisip at damdamin. Kaya, planuhin ng regular na ehersisyo, pagkakaroon ng sapat na tulog, balanseng pagkain, pahinga at pagre-relax, pagpapanatili ng social na koneksyon sa mga kaibigan at pamilya, at pag-iwas sa stress at negatibong mga impluwensya. Ang paparating na bagong taon ay isang oportunidad upang magawa ang mga plano, mapalago ang sarili, at magkamit ng kasiyahan at tagumpay. Ang mga New Year's resolution na ito ay maaaring maging gabay sa mas masaya at may saysay na buhay. Tandaan lamang na maging consistent, realistic at committed. Ikaw, ano ang New Year's resolution mo? Happy New Year mga ka-info! Please subscribe before commenting.